Welcome to Tagalog Movie Recap. Isang batang babae na abogado ang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa ay naiwan siyang mag-isa sa bahay nila sa Tennessee na kakahanap ng aliw sa pagsulat upang makayanan siya. Nag-iisa siya sa kabila ng kanyang paghihiwalay sa paaralan araw-araw na naglalakad sa woods sa isang miniskirt at high heels sa paaralan na nakilala niya ang kanyang guro na si Jonathan Miller, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na minsan naghahangad na maging isang autor ngunit nabigo. Kahit na mayroong isang makabuluhang edad pagkakaiba, si Jonathan ay naging isang ama figure sa Cairo habang siya ay palihim hinahangaan siya habang maagang dumating si Cairo sa klase. Hiniling sa kanya ni Jonathan na basahin ang mga libro para sa semester. Nagulat siya para malaman na nabasa na niya lahat 12 kinakailangang libro ang kanilang tinalakay. Iniwan ng mga babae si Jonathan na naiintriga. Sinusuri ng mga pagpipilian sa pagbasa ni Cairo ang mga libro sa desk niya. Biglang kaibigan lumilitaw na kinuha ni Boris ang isang libro ni Jonathan. Nagbabasa at nangaasar na nagbabasa ng malakas at tahasang pagpasa na sinubukang pigilan ni Jonathan siya mula sa pagbabasa ng makulit na bahagi, ngunit ipinagpatuloy ni Boris na pansin ni Boris ang isang libro. Sumulat si Jonathan at nagulat siya matuklasan na ang Cairo ay mayroon nito kapag si Jonathan. Pag-uwi ay nakita niya ang kanyang asawang Beatrice na sobrahan sa kanyang trabaho. Sinusubukan niyang kausapin sa kanya pero parang masyado siyang occupied. Agad siyang tinawagan ni Jonathan. Ipahayag ang kanyang pagkasabik tungkol sa isang estudyante pagbabasa ng kanyang libro sa panahon ng kanilang pag-uusap. Nakatrabaho ni Beatrice na si Amy agarang tumawag sa kanya pagkatapos ng tawag. Nililigawan ni Jonathan ang kanyang asawa sa ibabaw ng telepono at nag-enjoy sila ng ilang inumin. Nagpapaliwanag kung paano ang mga pagkagambala ni Amy nasira ang isang romantikong sandali kasama si Beatrice. Tinutukso ni Boris si Jonathan tungkol sa kanyang mga sakuna at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang sariling buhay. Habang nagkukwentuhan ay napansin nilang paparating si Cairo sa labas ng gubat. Malapit Jonathan pa rin. Inis mula sa nakaraang araw na mga relo siya habang papalapit sa Cairo na walang kamalay-malay. Masayang bati ng tensyon pagkatapos tinatanggal ang kanyang mga headphone na nararamdamang sexual. Bigong pilit na pinapanatili ni Jonathan kanyang kalmado sa pamamagitan ng casual na pakikipag-usap. Kasama si Cairo nang magkunwari si Winnie. Aksidenteng nahulog ang kanyang mga gamit sa locker room. Nakikita ni Boris ang kanyang kilos. Hinarap niya ito nang mapagtantong sinusubukan niya para akitin siya ay napansin ito ni Cairo at sabi ni Winnie medyo matapang si Winnie. Makabuluhang agwat sa edad na kakaiba ito. Gayunpaman, Winnie pagiging malandi assures Cairo na ayos lang na iminumungkahi niya yon. Si Jonathan ay mukhang mabait at banayad na paggawa. Isa siyang magandang pagpipilian para sa unang petsa ni Cairo dahil hindi siya magiging komportable sa kabila. Cairo's initial reservations kay Winnie's mapaglarong pagtityaga. Pekes Cairo's interes kahit na mas panalo siya. Patuloy na pang-aasar kay Cairo na binabanggit ang kay Jonathan. Pananabik na tingin sa kanyang paalis sa Cairo. Nahihiya at naguguluhan habang lumilipas ang oras. Tumindi ang interes ni Cairo sa sex. Ang kanyang pagnanais ay nagiging napakalaki sa kanya. Naghahangad na ganap na maranasan ito sa klase. Madalas niyang tinitingnan si Jonathan na nagpapahiwatig ang kanyang pagkahumaling sa kanya. Isang araw si Jonathan tahimik na lumapit sa kanya mula sa likod at bumubulong para sa kanya upang makilala siya sa kanyang opisina. Pagkatapos ng klase sa opisina ni Jonathan, sumang-ayon at mayroon silang magandang oras sumasayaw bago umalis si Boris sa Cairo. Nakita niya si Jonathan na sumasayaw at pagkaalis ni Boris sinubukan ni Jonathan para gayahin ang dance moves ni Boris nila. Sabay tawa nila saka pinag-usapan si Winnie. Kasama si Jonathan na nagpapahayag ng kanyang pagsang-ayon sa kanilang pagkakaibigan at patuloy na pag-uusap tungkol sa kalagayan ng pamumuhay ni Cairo. Ang binati rin siya ng guro kay Cairo. Mahusay na trabaho sa isang kamakailang piraso ng pagsusulat na humanga sa kanyang kakayahan. Kabisaduhin ang ilang mga linya mula dito. Pagkilala sa Cairo's talent ang propesor. Humihiling sa kanya na magsulat ng isang maikling kwento sa estilo ng paniniwala ng kanyang paboritong may akda. Na kung siya ay magaling sa gawaing ito ay gagawin niya ipasa ang buong semestre sa paglipad.
Kabisado ang bahagi ng kanyang isinulat na tuwa ang propesor at umamin na ang librong sinipi niya ang una nagsulat siya na may hawak na espesyal. Kahalagahan para sa kanya, Cairo paniniwalang siya ay simpleng walang inspirasyon na mga hamon sa kanya. Hanapin muli ang spark na yun at magsimulang magsulat, minsan pa ay niyaya niya si Cairo na salubungin yon. Weekend upang higit pang pag-usapan ang maikling kwento sa tagpuan na si Jonathan. Sorpresa ni Cairo mula sa likuran habang nag-uusap sila, nagkomento si Jonathan kung paano sila naging sama-samang hinahasa ang kanilang kakayahan sa panitikan saglit bilang isang makata na nagngangalang Elliot. Gumaganap na sulyap ni Cairo kay Jonathan na nakikinig ng mabuti ay pinapuna nila mamaya. Elliot's poetry, sharing thoughts and opinion habang naninigarilyo si Cairo ay inaalok niya. Si Jonathan ay isang sigarilyo na tinatanggap niya, isang bagong araw ng paaralan nagpasya si Cairo na magbago. Kahit walang sinabi ang professor tungkol sa kanyang bagong hitsura, alam niyang nagustuhan niya ito. Kalaunan ay ipinaalam ni Cairo kay Miller na siya gustong isulat ang kanyang kwento tulad ni Henry. Miller, isang sikat na may akda na kilala sa pagsusulat tungkol sa pag-ibig at kasarian, inaalala ito ni Miller. Maaaring magdulot ng gulo sa paaralan, ngunit ang Cairo sa tingin nito ay makakapagpaganda pa ito ng kanyang kwento. Kawili-wiling tumunog ang telepono ni Jonathan, isang text mula sa kanyang asawa na nag-iimbita sa kanya sa isang weekend getaway. Cairo approaching to talakayin ang kanyang maikling kwento, ngunit si Jonathan, abala sa mga iniisip ng kanyang asawa, mabilis na inaprubahan ang kanyang pagsusulat ng wala maraming konsiderasyon. Kapag sila ay nag-iisa, biniro ni Winnie si Cairo na siya nga trying to seduce her professor. Pinalalaki ang panggagaya sa mga kilos ni Cairo. Magkano sa Cairo's amusement bilang Cairo hinahanap niya ang nawawala niyang phone. Pabalik habang nag-uusap sila ng asawa ni Jonathan, nagpapahayag ng pagkadismaya sa kanilang ipinagpaliban ang weekend getaway. Jonathan nagboluntaryong ibalik ang telepono ni Cairo sa kanyang bahay at mabilis na pumayag sa kabila ng paparating na ulan. Sa pagdating ni Jonathan, nakita si Cairo na naglalakad palabas sa isang mapang-akit na damit sa ulan ang kanilang mga mata. Magkita at nilapitan siya ni Cairo sa buhos ng ulan na dinaig ng pasyon nila. Yakapin at ibahagi ang isang madamdaming araw ng halik. Pagkatapos ng matinding moment nila Jonathan, ang mga pag-iisip ay kinain ni Cairo. Bigla ipinadala ni Cairo kay Jonathan ang kanyang midterm test. Ibinabalik siya sa realidad na nagising mula ang kanyang ginulo na asawa ni State Jonathan. Hinihimok siya na iwan siyang mag-isa bilang siya inaasikaso ang ibang mga bagay na umalis si Jonathan at pumunta sa isang maliit na bahay malapit kanila. Doon siya nagpiprint ang mga eksenang nagpapagatong sa kanyang pagnanais na hindi magawa lumaban pa si Jonathan ng mabilis. Tinatanggal ang kanyang pantalon at kasiyahan sa kanyang sarili. Kinabukasan, pagdating ni Cairo sa klase, nakasuot ng nakakaakit na damit, pero ang ugali ni Jonathan sa kanya kapansin-pansing nagbago. Hindi siya bumabati kasing init ng dati na naramdaman ang isang bagay. Mali, Cairo, nagtanong Jonathan kung ang lahat tama ba ang pagpapahayag ni Jonathan sa kanya. Pagkabigo sa tahasang nilalaman ng pagsulat ni Cairo, sinubukan ni Cairo na ipaliwanag na tinanggihan niya ang tahasang kontento, ngunit nananatiling hindi natinag si Jonathan. Ayaw makinig sa mga paliwanag niya at sa huli ay nagpasya na tanggihan ang dalawa. Kanyang trabaho at relasyon nila Cairo, sinaway ni Jonathan ang pagtawag sa kanya. Gumagawa ng karaniwan at mapurol si Jonathan, matatag sa kanyang paniniwala sa kanilang mga tungkulin bilang guro at mag-aaral. Sabi niya siya lang nagseselos dahil hindi niya magawa kung ano siya. Tapos na pagkatapos nitong maigting na sandali, Cairo, mga bagyo palabas ng classroom na iniwan siya. Kwento sa isang administrador ng paaralan mailbox. Miller ay umuwi at ibinahagi ang mapanghamong araw na kasama niya ang kanyang asawa. Nagdedetalye ng kanyang pakikipagtagpo kay Cairo at kwento niya na ikinaintriga ng kanyang asawa pagsusulat ni Cairo na humahantong sa isang mainit talakayan ng mag-asawa na hindi sinasadyang kasama si Boris. Samantala, si Cairo ay naghahanap ng aliw sa isang inumin kasama siya kaibigang si Winnie matapos harapin ang pagtanggi mula kay Miller habang umuusad ang gabi at ang mga inumin ay dumadaloy pabiro nilang pinagpapas siya para kumuha ng mga nakakakompromisong larawan para asarin. Nagdagdag ng katatawanan si Boris sa kanilang night out.
Sakalang nakatanggap ng tawag si Jonathan, inabutan siya ni Bittrick ng principal's office. Sa kanya tungkol sa mga posibleng kahihinatnan, binabanggit na maaari niyang mawala pareho ang kanya trabaho at ang kanyang asawa kung ang mga paratang ay nalaman na totoo sa susunod na araw. Cairo ay lumiban sa klase habang nakikipagkita siya sa principal naman habang patuloy si Jonathan. Itinuturo kung gaano kahalaga sa kanya ang Cairo. Si Jonathan ay nananatiling hindi naapektuhan at ayaw talakayin ang bagay bilang mga plano ni Cairo. Unfold ang guro ay tinatawag na A. Pulong sa pamunuan ng paaralan. Pareho sina Cairo at Professor Miller ay tanong ng malawak na sagot nila mga tanong tungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan sa panahon ng mga klase at kung mayroon man sila mga close encounter sa labas ng paaralan. Ang mga tugon ni Cairo ay malakas na nagpapahiwatig na nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Ang nagpasya ang direktor na suspindihin si Jonathan. Pag-uwi ni Jonathan, Bittrick mabilis na nagtatanong kung may mali, ngunit maniwala sa kanya hanggang sa ipagtapat niya ito. Humahantong sa isang mainit na pagtatalo kung saan sila parehong masakit ang sinasabi sa isa't isa. Bittrick furious storms out na sinasabi niya gusto ng divorce. At the same time, Winnie nagsasabi kay Cairo na maaari niyang maging sanhi Jonathan na mawalan ng trabaho. Gayunpaman, Cairo itinuturing na ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. At kasama pa ito sa kanyang kolehiyo sa Naysay. Cairo ay nagpapaliwanag kay Winnie na hindi ganoon kataas ang tingin ni Jonathan sa kanya. Ito ang paraan niya para makabawi sa kanya. Ang sanaysay ni Cairo ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng ang mga potensyal na kahihinatnan ni Jonathan. Relasyon kay Cairo noong siya matapos ang pagsusulat ng pelikula.